Yo guys, check. Good morning sa inyo. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules na sobrang dilim sa labas. Mga lods, di mo alam kung babagyo o lilindol. Wag naman sana, no? Pero grabe ang dilim, no? So ayan, mag-update tayo ngayon mga lodi. Grabe yung mga news natin ngayon. May signal na binigay. Sino ba yung nag-signal? Mga lods, good signal ba yon? Bad signal ba yon? Ano ba nangyayari ngayon mga lodi? So, check natin ang ating mga balita, crypto, at dito mga trending news sa ating X at sa Bitpinas. So, ayan ha, punta muna tayo dito kay Senator Bam Aquino. Ito yung sinasabi ko mga lodi na sana kung magpapasa tayo ng mga bill tungkol sa blockchain, dapat pag-aralan mo ng mabuti, wag minamadali. 'Di ba? So, sabi dito, we miss this, sabi mga lodi, no? Senator Bam Aquino candidly admits his team overlooked a key issue in the blockchain the budget bill. After expert raised concern, he's vowing to make major changes to avoid legislating technology. So ito na to mga lodi, no? Napakadaming nag-apply ng bill na yan eh. Gustong maipasa. Nag-apply pala, sorry. Ano ba yan? Dami na. 10 ata. 10 sila mga loads, no? So mas maganda nga niya kung magsama-sama na lang sila, tapos yung isang bill na napakaganda yung ipasa nila eh. 'Di ba mga lodi? So ito lang sa akin, no? Huwag sila magpadalos-dalos. Kasi sabi ko nga, once na maipasa na yan, tapos meron pa lang mga loophole, papangit lang mga lods, no? Baka magamit pa yan bilang kasangkapan sa kasamaan, 'di ba? So, sana ma-perfect nila yan kahit hindi masyadong perfect, almost perfect. para para talagang sobrang legit, no? Yung may papasa nila, di ba? Kung ako sa kanila, hintayin na lang nila yung yung sa US, gayahin na lang nila yun. Di ba? Ibahin na lang nila ng konti kung sa Pilipinas gagawin. No? So, ito. Check natin to. Ito na ba yung signal, mga lodi? Dalawa yung may signal ngayon eh. Isa na to si Kalbo, si Jim Cramer. Mga lodi, no? Sabi niya, American Bitcoin investor could potentially lose everything. No, flip the switch. Mga idol, alam niyo na kung ano yung magiging dating niyan, no? Dahil si Jim Cramer ay inverse Cramer. Lahat ng sinasabi niya kabaliktaran ng nangyayari. So, this is a buy signal for all you newbies. So, ayan, no? Sa mga gustong sa mga bago lang dyan, no? Kung hindi nyo kilala si Jim Cramer, mga lodi, ayan ang tinatawag na inverse Cramer. So, ayun nga dito, we're going to 1 trillion. Diba? Kasi si Jim Cramer, kunyari, sinabi niya, lose everything. Ibig sabihin, you will gain everything. Or you will get everything. Mga lodi, ganun kalupit yan si Jim Cramer. Di ba? Tatandaan niyo, sinabi niya buy crypto nung nakaraang linggo, biglang bumagsak yung market. Di ba? Kasi nga, pinapabili niya bumagsak. So ngayon, lose everything naman. So ibig sabihin, baka mag-pump na yung market natin, mga lodi. Pero, dahil nagpa-pump na, ba't ako naka-short? Naka-short yung position ko mga lodi. $7. Dito yung pinosisyon mga lodi. Ngayon, mali nga itong position na to sa mga nagsasabi sa mga lock profit o something kung paano yun, halimbawa ito, tanggalin ko to kasi ayun yung aking stop loss So ito yung position mo. Pag nag-position ka, ito yung kung saan nakalagay yung position mo, yung ayun yun, 'di ba? So once na maglalagay ka ng stop loss, punta ka dito. Ayan, sa full position TP at SL. Click mo yung lapis dyan. Tapos kung ilan yung stop loss mo, halimbawa 4, 5, 10. Ayan, kunyari, ang stop loss ko nasa 14. Okay. May lalabas dyan na guhit. Ayan, ito na yon. So 14 to. So baba ko ng konti, mga dito lang. Kasi ito yung parang pinakagusto kong maging stop loss ko, yung week na to. So pag binaba mo, nagagalaw kasi yan, nadadrag yan. 'Di ba? So nandyan na siya. So ilan yan? 11 USDT. Ayan yung aking magiging stop loss. Ngayon, kung gusto mo mag-lock profit katulad nito, profit na ako ng
$8, di ba? Ang gagawin ko, etong stop loss ko, ibababa ko yan dito. Ilalampas ko siya dito sa aking position. Ayan, lalampas ko siya diyan. O, yan, sa profit na yan. Yan, o. 'Di ba? Dahil nakalampas na siya sa position ko, pag tinignan mo siya ngayon sa stop loss mo, hindi na kulay pula. Kulay kulay green na. So positive 3 ka na. So ang once na abutin 'yan, automatic makukuha mo yung profit na $3 mga lodi, no. Ayan, nagda-drag yan, no. Pwede siyang maging stop loss or lock profit. So ayun yung ginagawa nito mga lodi, no. So pag nandito siya sa stop loss siya. Pag lumampas na siya sa position mo, pang profit ka, kasi vice versa lang yan kapag nakalong ka, ganun din 'di ba? So ayan mga lodi, sa mga nagtatanong So mamaya kapag siguro umabot ng mga 10 to o something, ini-expect ko kasi dito siya kukunin niya tong liquidation na to, and then sunod niya to kung kaya. Di ba? Yun yung iniisip kong down mga lodi. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Pero so far, positive naman tayo ng $8. So ayan, no. Gusto ko na maglong kaya lang naipit ako dito. Hindi ko alam ba't ko pinosisyon tong short na to Ayan, so grabe to mga lodi. Sa mga hindi nakakaalam yung stop loss mo, pwede mo siyang i-drag pag sa PC. Ngayon, sa cellphone naman, ang mangyayari ganito. Dahil di mo madadrag, pwede ka lang mag-set ng, sa tingin ko lang mag-set ng profit. Halimbawa, punta ka dito. So ito kasi stop loss nakalagay. So ngayon dito naman, take profit. So hanggang ilang profit ba gusto mo? Halimbawa, gusto ko ng 40. Ay, dali. Dito pala. Kunyari, gawin nating lagay natin 10 USD. Ba't negative lumalabas? Sa cellphone ko hindi Kailangan ba igaganto? Paano nga pag walang ganito? Hindi, sa cellphone ko kasi nilagay ko lang Ewan ko ba't dito kailangan ganito Kasi pag dito, ayan, nyari dinrag ko 20, alam ba, 20 USDT. Ayan. So lalabas siya dito. Ayan na siya. Ito na yung take profit mo, mga lodi. No, ayan siya. Magagalaw mo din yan. Ayan. Sa cellphone pwede to. Nilagay ko lang yung sa akin kanina Kasi sa cellphone ko nga to pinosisyon kanina mga lodi Ayan yan, nagagalaw yan. Ngayon, pag inabot niya yan dyan, kahit dire-diretso pa siya pababa, naka-short ako baka isipin nyo, nakalong ako. So, kahit na may chance ka pa na umabot ng 30 USD kasi kung bababa pa siya, pero tinamaan na yung take profit mo, mag-automatic mag-out na yung position mo, tapos kukunin na yung take profit na sinet mo. Ganun. Ganun yun mga lods. Ayan. So, balik na tayo sa news. Ayan, si Jim Cramer, mga lodi, no? So, ito yung sinasabi nating signal, no? Pero hindi lang siya ang nag-signal, mga lodi. Meron talaga mga legit na nag-signal ng bull. Ito nga sabi dito, BlackRock ito. Si BlackRock CEO Larry Fink says, "We are just at the beginning of tokenization of all assets. Ethereum will be used to do so." Bullish to, mga lodi, no? Kasi si Tom Lee yung nag-post nito si Tom Lee kasi pro Ethereum. Pero check natin yung iba. Halimbawa, ito si Eleanor Torres, sabi niya ang opinion niya sa sinabi ni Larry Fink, "The thing that stood out to me the most from Larry Fink's interview this morning was when he said the next wave of opportunity for BlackRock is moving away from traditional financial assets and making them digital." No? So ito tokenize na ata nila lahat, mga lodi. "If we can tokenize an ETF, we can have investors who are just beginning to invest in markets through, let's say crypto. But now we can get them into the more traditional long-term retirement products. So we look at that as
the next wave of opportunity for BlackRock over the next tens of years as we start moving away from traditional financial assets by reporting them in a digital manner and having people stay in the digital ecosystem. So, parang kakalimutan na nila kasi yung mga old sa old fiat system 'Di ba? So, ngayon ay yung old traditional financial asset. So, pupunta na tayo sa bagong digital payment system, mga lodi, at pwede rin yung tokenization, mga lods, no? So, malupit yan, mga idol, no? Sabi nga dito ni John Deaton, huge statement. It also opened the door to true democratization of investing, especially for those who've been historically included. O, ayan, mga lods, di ba? Lupit. Eto, si Larry Pink, mga lodi, hindi to basta-basta, no? CEO ng BlackRock to. Sabi nga, pag nag-apply ng ETF to, hindi to natatanggihan. 'Di ba yung naalala niyo sa Bitcoin dati? Ang dami nag-a-apply ng ETF, spot ETF, pero walang hindi inaaprobahan ng SEC. Pero nung si Larry Pink na yung nag-apply ng spot ETF sa Bitcoin, inaprobahan. Si ano pa ang nun ang alam ko si Gary Jim Cramer si Gary, parehas kasi kalbo Si Gary Gensler pa yung yung SEC chairman nun, mga lodi. Di ba? Pero, correct me if I'm wrong pero ang alam ko si Gary Gensler pa yung SEC nun Pero inaprobahan, di ba? Yung iba hindi inaprobahan, pero yung siya nag-apply, inaprobahan dahil malupit nga to si Larry Pink, mga lodi. Ito yung ito yung tungkol sa issue nung crash. Maraming nagalit, mga lodi, sa BNB o sa Binance, no? Ngayon nagkaroon sila ng boycott Binance movement, no? So sabi dito ni Levi, the boycott Binance movement is working. Keep up the pressure, don't stop withdrawing from Binance either. Let's go. So ito, mga lodi, yung volume negative na sila. 'Di ba? So sabi nga dito ni Vincent Banco, the cancer of the crypto industry is and always be Binance. Sabi dito, mga loads, no? Stayed back, providing high frequency trading and collocation to its VIP clients, mga idol. You didn't have a chance on there. Boycott and either move to XRP Ledger DEX or literally any other exchange, or BitGet is the best. Use Jeblos code. Ayan, sabi dito, mga loads. So, ayan, grabe, no? Maraming kasi dahil nga Binance ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo, mga lodi. Kahit na 'di ba, Binance, halimbawa, ito yung Binance, ito yung mga iba, lahat ng mga crypto exchanges, no? Halimbawa, Coinbase, BitGet, Bybit, something. Kahit pagsama-samahin niyo yung trading volume nito, lahat ng mga crypto exchange sa buong mundo, hindi aabot sa kalahati ng trading volume ng Binance. Ganun kalaki yung Binance. Kaya kayang-kaya nilang may manipulate yung market. Sabi nila yun mga lodi. Which is totoo yun. Na yung trading volume ng Binance is sobrang laki. Kahit nga daw pagsamahin mo lahat, hindi aabot sa kalahati, mga lods. No? Kaya yun yung sinasabi nila dito na cancer yung Binance dahil sa mga ganyang sistema nila, mga lodi, no? So, boycott Binance na ba? Actually, sa Pilipinas ba naman yung Binance no? So, walang problema. Yung mga gumagamit lang sa cellphone yun. Sa cellphone kasi hindi kayang iban yung Binance, mga lodi. No? So, kung ako sa inyo, try nyo yung BitGet, mga lodi, lalo na sa mga wala pang crypto exchange. Andiyan yung link natin sa description, sa baba ng video. Kung gagamit naman kayo ng cellphone, goods na goods yung BitGet, hanapin nyo sa Play Store, gamitin nyo yung code natin, nandyan din sa link, MRRF. Ayun yung code ni Jeblo. Pag ginamit nyo yun, meron kayong discounts at bonus, mga lodi. Pag wala kayong ginamit na code, wala kayong discounts at bonus. Wala lang, parang nag-register lang kayo. Hindi katulad pag ginamit nyo yung link ko, may discounts at bonus kayo, di ba? Oh my God, gagawin nyo na yan, di ba, idol? Ayan. So, punta tayo dito. Grabe. Ayun pala yun. Ito na pala yun. Si Vincent Bancode. Ito naman. Ito, mga lodi, sobrang nakakatuwa to. Kasi,
In a stunning move, Congress is racing to pass the Clarity Act before year end, mga lodi, no? So ibig sabihin, kahit na meron tayong government shutdown, no, even amid a full government shutdown, pinipilit pa rin ng Congress, o racing nga nakalagay, racing to pass the Clarity Act before year end, mga lodi, no? Regulatory momentum is building, sabi dito, mga lods. Bakit di na kinakabit yung XRP lagi pagdating sa Clarity Act? Kasi ang focus ng Clarity Act, mga lodi, is yung mga utility coins, no? Wala dyan yung mga shitcoin, tablado yan dyan. Mga meme coins, tablado yan dyan. So mas priority niyan is yung mga utility coins. Kaya syempre utility coins yung XRP at lahat ng mga coins sa ISO 222, ayun yung mga parang magiging makikinabang o magbe-benefits pag napasa yung Clarity Act. Pero ang malupit dyan, kahit yung shutdown yung government, kumbaga, pinipilit pa rin ng Congress na ipasa yung Clarity Act, mga lodi. Ayun yun, ha. So, grabe, di ba? Sobrang solid. Tapos, eto, yung Coinbase, mga lodi, no, nagpauna na sila. Sabi nila, we've scheduled a Coinbase upgrade for October 25 at 7 a.m. PT. Yung time yan, yung pin, hindi ko alam yung T. Estimated to last 4 hours. During this time, all trading will be unavailable, all transfers will be unavailable, all other service will be delayed, no? Thank you for your attention. Bakit kaya, mga lodi? Kasi bakit October 25, mga lods, no? Ito, hindi ko sinasabing coincidence yung nangyayari na to, ha. Pero ito kasi yung sinasabi nila. Ito yung post nila, di ba? Sabi dito, XRP ETF decisions are due on October 25. So Coinbase will be down for 4 hours in the same day during daylight hours. Coincidence? I think not, sabi dito. Ripple News, SEC targets October 25 for XRP ETF decisions as shutdown nears end. O, di ba? Kumbaga, meron kasing deadline dyan. Alam ko yung grayscale to eh. Di ba? So, coincidence ba na October 25 yon at October 25 din mag-upgrade yung Coinbase, mga lodi? Di ba? Ayun yung sinasabi nila diyan. Tapos syempre, marami na naman magalit, puro XRP. Sabi dito, everyone hating on XRP right now, but do you remember this clip? So ito, mga lodi, 2017 clip pa to. No, pinaalala lang nila, no? 100 banks, ayun yung sinabi dito ni Brad Garlinghouse, 100 plus banks using Ripple to settle cross-border payment in real time last 2017. Today, likely 1,000 plus banks waiting for the green light from SEC, mga lodi, no? Quadrillion will flow XRP to itong mga prediction na sobrang lalaki na, 4 digit, medyo hindi na, kung mangyayari goods, pero hindi ko inaasahan yung ganyang kalaki, mga lods eh. Sila yan, yung ibang sobrang lupit sa prediction. Pero ako, 2 digits lang, masaya na tayo, mga lodi, no? 4 digits, nako, grabe na yan, mga idol. Baka bumili na ako ng isla sa Pilipinas. Di ba? Hindi na lang. Kung baga, yaan mo na, baka mabigo ka lang eh. Ito, remember this, mga lodi. Ito, speaking sa mga 4 digits na nagpipredict, mga lodi, no? CEO Jay Klaber, XRP could hit 2,000 by 2026. The countdown started the day he said it. So, isipin nyo, grabe yung mga prediction nila, no? Dati, ang prediction lang, $2, $4 eh. Di ba? Ngayon, habang tumataas yung coins, tumataas na din yung prediction nila. Ganun lahat ng coins, mga lodi, no? Maski sa Bitcoin, Ethereum, danas na natin lahat yan. Pati yung sinasabi na hindi aabot yan dyan sa 4 digit. Ganun din naman sinabi nila sa Bitcoin dati. Hindi aabot yan ng $1,000. Paano pa kung isasabihin mo nung siguro 10 years ago, 15 years ago, aabot ba ng 100,000 yung Bitcoin? Kalokohan yun. Ganun yung nasabihin ng iba. So, ganun din yung iniisip ko ngayon dito. Kalokohan to. Pero kung mangyayari, goods yan, mga lodi. Di ba? Sino bang ayaw niyan? Meron tayong hold niyan. No, di ba? So, grabe sila mag-predict, no? $1,000, $2,000, no? So, ito mga idol, yung mga, itong tatlo natin, medyo last 3 natin, parang matinding ano lang to eh. Sabi dito ni Dom, if you buy 1,000 worth of crypto,
The maximum you can lose is $1,000, no? Kung ngayon yung ininvest mo, ngayon din mawawala sa'yo. But the upside is pretty much infinite, no? Pero yung tutubuin mo, mga idol, is infinite kung tutuusin pagdating sa crypto. Dahil crypto is one of the greatest asymmetrical bets in history. Kasi sa crypto nangyayari yung mga sobrang laki ng gains, ilang X yung nangyayari. 'Di ba? Pero kung ikaw maglalagay ka lang ng 1,000, sabi nga niya, $1,000 lang din matatalo sa iyo. Pero yung ipapanalo mo, mahirap sukatin, mga lodi, kung lalo na kung bibigyan mo ng time. 'Di ba? Sabi nga niya dito, ang ganda kasi nung sinabi niya dito, kaya medyo natuwa ako eh. Saktong-sakto to sa nangyari nung crash nung nakaraan. Imagine May 7 pa niya sinabi to. Sabi niya dito, it's not about the size of the dip. It's how you use it that matters, mga lodi, no? Kahit na gaano pa kalalim yung binagsak niyan, mga lodi, it doesn't matter, no? Ang pinaka magmamatter diyan is kung paano mo gagawin, ililipat sa advantage mo yung pagbagsak na yun, 'di ba? Yung pagbagsak na yun, gagamitin mo siya para umunlad ka o gawin mo siyang chance o opportunity. 'Di ba? Hindi sabi niya, hindi importante kung gaano kalalim 'yan. Gamitin mo siya, 'di ba? Yung lalim na 'yon para mag-profit ka sa mga susunod na panahon. Ganun 'yon, mga lodi, grabe. Ang lupit, mga lods, no? So ito, dahil ang Ripple is hindi nawawala ang Riddle diyan, mga lodi, kasi pag in-upside down mo yung Ripple, mga lodi, 'di ba? Ripple. Oh. Yung double P, pag inangat mo yan, magiging Ripple. Hindi. Magiging Riddle yan, mga lodi, pag binaligtad mo. Diba? So, Riddle. Kaya yung XRP, hindi nawawala ng mga Riddle yan. Etong Riddle na to, hindi ako mahilig sa Riddle, mga lods. Eto lang, gusto kong ipanood sa inyo to dahil napaka-interesting nitong nangyari na to, mga lodi. No? Basahin ko muna, If this is why Joel Katz o si David Schwartz, no, ayan, si David Schwartz. David Schwartz riddles about flipping the switch, no, alam niyo na yung flipping the switch na yan. In Spaceball, the official Star Wars parody, they called the Force the Swords. To save the planet, the hero has to use the Swords to flip the switch. So, pakinggan natin to, mga idol. The official parody of Star Wars, called Spaceballs, was released in 1987. Do you know what they called the Force in this movie? They call it the Schwartz. But you're the one. Yes, I am the keeper of a greater magic. A power known throughout the universe as the Force? No, the Schwartz. Schwartz. Yes, the Schwartz. Last but not least, Spaceballs the doll. Me. May the Schwartz be with you. You guys, the official parody of Star Wars calls the Force the Schwartz. What are we supposed to do with this fact? And you know how David Schwartz is always riddled about flipping the switch? Well, in Spaceballs, they literally use the Schwartz to flip the switch. It does nothing. It's working. Come on, Schwartz. Schwartz. Come on, Schwartz. Helmet, what's going on? What can I even say besides how weird is that? Grabe, di ba? Si David Schwartz ng Ripple, lagi niyang sinasabi, maski si Brad Garling sasabi niya yung flip the switch, eh. Di ba? Ito 1987 pa to, mga lodi, hindi pa na-invento yung ano dito. 2 years, wala pang matagal na panahon pa bago na-invento yung yung crypto dito, mga idol, no? So, grabe, no? Pero the Schwartz pala yun, di ba? So, riddle yan, mga lodi. Ang daming malulupit na riddle sa Ripple community. Kung gusto nyo ng malulupit na riddle, punta kayo kay Extrabad pagdating sa mga riddle sa Ripple, mga lods, no? So, o sa XRP, di ba? So, ayan, grabe yung news natin ngayon, mga lodi, di ba? Kakatuwa.
So meron tayong ito gusto ko to, sana maayos. Siyempre si Jim Cramer at nag-flip na siya, mga lodi, no? From bullish to bearish na siya. Alam niyo naman pag naging bearish to si Jim Cramer, bullish yung crypto. 'Di ba? At siyempre si Larry Pink, mga idol, no? Si CEO. At yung boycott Binance, mga idol, grabe, big news to ngayon kasi hindi sa Pilipinas kasi siguro onti lang gumagamit, pero sa US, sa ibang bansa, madaming gumagamit ng Binance at napakalaking bagay niyan, mga lodi, kung maboboycott nila yung Binance. Dahil paghihiganti nila sa pagbagsak ng market, 'di ba? Tapos syempre yung pinipilit ng Congress na may pasa pa rin yung Clarity kahit na shutdown yung government, napakalupit niyan. At yung Coinbase, coincidence ba mga lodi sa October 25, no, na mag-upgrade sila, no, kung kailan ngayon yung deadline ng XRP ETF, di ba? Tapos syempre yung sa bank, kung yung partnership ng Ripple at yung mga prediction nilang malulupit dito sa XRP. So, yun. Malupit ang news natin ngayong umaga, di ba? Sabi ko sa inyo, malupit eh. So, ayan. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Mamayang gabi, magbabasa tayo ng mga comment nyo. No? Mag-comment kayo kung anong thoughts nyo sa balita natin ngayong araw, mga idol. Kita-kits tayo. Sana huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, everyday updates, mga idol tungkol sa crypto, balita sa Twitter, sa X pala, mga trending news, no? Mag-subscribe na kayo sa ating channel. Libre lang yan, mga lodi, no? Sana mag-subscribe kayo. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung link dyan sa description. Hindi lang crypto exchange, check nyo yung mga link dyan sa description natin, mga lodi, makakatulong sa inyo yan. So, yun. Kita-kits tayo. Ayun, naabuti na yung aking trade dito, which is okay lang dahil gusto ko naman talaga mag-long. Ewan ko talaga ba't ako nag-short eh. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At WhatsApp mga idol. Wala pa si Boy WhatsApp, susunduin ko pa lang. Thank you.